Gusto mo ba ng mura? Okay, tama-tama dahil sa video na ito pag-uusapan natin ang isa sa nakita ko na mura at entry-level phone na bagong release ni itel. Ito nga si itel RS4. Ano nga bang meron sa kanya? Pag-usapan natin yan, video coming up. Okay, sama ko ngayon si itel RS4. Ito yung pinakabago na entry-level phone na release ni itel. And meron siyang Helio G99 Ultimate na chipset, 5,000 mAh na battery and 45 watts na charger. Also, meron din siyang punch hole camera and refresh rate na up to 120 Hz. Available siya in 3 colors. Meron siyang Lurex Black, Silvery White, and Elegant Beige. Yung hawak natin ngayon ay yung tinatawag na Lurex Black. Also, meron siyang 2 variants. Meron 16GB na RAM and then 128GB na storage. Ay yung price niya is 7,999. Then meron pang isa, itong hawak natin. Ito naman ay meron siyang 24GB na RAM and then yung storage niya is 256. So yung RAM naman niya, divided into 2. Yung kalahati is the physical RAM and then yung another RAM is from MEMfusion or yung kinuha niya mula sa mismong storage. Regarding the price, so si 256 nga ay meron siyang 9,999. As of now, kaka-check ko lang yung mga prices na na-mention ko, pwede mo pa siyang mabili ng mas mura. I think less than 2,000 plus pa nga or half of the price. And check nyo na lang sa Lazada or sa TikTok Shop or sa Shopee. Then may mga links din ako po-provide sa description. You can click that link dahil doon din ako umorder. Pero pakisuyo ko lang muna. Please follow me on my socials. Ayan, naka-display and nakalagay din siya sa description. And now, bago ang lahat, pakita ko muna sa inyo yung unboxing ni itel RS4. Kung meron man akong napansin dito kay itel RS4, the way na pinipresent nila yung unit via the look ng box. This itel RS4 has collaboration with Free Fire of Garena and when it comes to box texture, makapal, aaray kung sino man ang gusto mong hampasin. And upon unboxing, you will see the cover at makikita mo na agad si itel RS4. By the way, pre-installed na yung screen protector. And then we have the paper documents, protection case, the 45 watts charger, the SIM ejector tool, at yung USB-A to Type-C cable. Okay, pag-uusapan naman natin ngayon yung design ni itel RS4. So, una-una mo mapapansin sa kanya ay yung kanyang back design. Ayan. I think ito ngayon yung meta sa mga smartphone. Yung likod ay bilog na yung kanilang camera island. Una nyo mapapansin ay meron siyang kahawig. Yung Realme 12 series. Actually, between those 3 colors na na-mention ko, si black, si white, yung beige yung pinakamukha ng Realme 12 series. Kasi yung dito niya, yan yung lines niya dito, kay beige, talagang parang zipper yung design niya dito. Mga kamukha ng Realme 12. Ngayon, sinusubukan ko i-process kung ano nga ba ang inspiration sa design ni itel RS4. Kasi hindi naman pwede nilang i-mention ang inspiration nila dito ay ang Realme 12. Kasi tinignan ko, parang ang random nung pagkakaalagay ng super. Pag titignan niya mabuti, may nakalagay dyan na super. Tapos, hindi ko talaga mag-gets. Pero binasa ko naman yung kanilang website. So they mentioned na that the design is inspired by racing wheels. So, okay. Ito yung gulong. And then, tapos, kung mapapansin niyo pag tinitilt, may mga linya-linya. So, yun, parang siguro yun yung dashing lines or effect pag nagre-race. Okay. Sige. So, going back, sa rear part nitong itel RS4, makikita nyo nga itong camera niya. And for the materials naman, parang plastic siya and then madulas siya sa kamay. So, mas maganda, pagkabiling ito, gamitin nyo agad yung kanyang protection case para just in case dumulas man lang, hindi agad masisira. Sa front, ang makikita nyo lang naman sa kanya is yung kanyang punch hole camera. Tapos dito sa left side, yung SIM card tray. So, itong tray niya dito, pag inilabas mo, pwede ang 2 SIM cards and then memory card. Tapos sa right side, yung volume rocker and then yung power button. This power button also acts as a fingerprint scanner. So ngayon, subukan natin kung gaano kabilis yung fingerprint scanner ni itel RS4. Yon. Sa bottom part, makikita nyo naman yung audio port.
tapos microphone, USB Type-C port, and then yung kanyang speaker grills. Sa top, merong maliit na sulat na designed by ITEL and then another speaker. So yun, naglagay na naman sila ng detail dito na napakaliit lang, designed by ITEL, which is supposedly naman designed by ITEL. Who are you expecting to design the smartphone kundi mismo yung pangalan o yung company? So it doesn't make sense. Now let's move forward to the display. Meron siyang screen size na 6.56 inches and resolution na 720 by 1612. At yung ginamit na material sa kanya for the screen is LCD display. So for the colors, hindi natin masasabing ganun ka-vibrant. Pero still, given with the price, acceptable na rin naman. Something na nagustuhan ko for the display is yung kanyang refresh rate. You can choose between 60, 90, and 120 Hz. But I do recommend na i-120 Hz nyo na para mas smooth naman siya tignan. But if you are after of saving your battery, I suggest na mag-stick na muna kayo sa 60. But for a better experience, go with 120. And for the brightness, hindi siya ganun kaliwanag. So if you're going to use this on a bright sunny day, especially now na summer na parang impyerno ang labas ng bahay natin, magiging challenging sa'yo ang pagtingin sa screen unless you could find a shade para medyo matakpan yung screen mo and then makikita mo na siya. Kasi mababa lang yung kanyang brightness. For the Android version, meron na siyang Android 13 and for the OS, meron na siyang ITEL version 13.5. For the security or the wideband security, meron siyang level 1, which is a good thing para sa entry-level phone dahil makakapanood ka na ng up to HD sa mga paid streaming apps. Wala naman ako napansin na light leak sa kanya. Yun nga lang, may kalakihan yung bezels niya. Ayan, lalo yung chin. So, buti na lang pinunch hole nila yung camera para at least meron pa rin naman mas makikita dito sa taas. Plug ko lang yung business ng family namin, ang Palangka Refrigeration and Air Conditioning Services. Kung ano mga problema ka sa init ng panahon ngayon, mag-aircon ka na or magpa-aircon ka na. Kung sira man yan, gusto mo ipaayos, magpa-install or anything that has something to do with air conditioning, sagot namin yan. Nasa baba yung link, chat nyo lang yan and we'll respond to your question or inquiries right away. Okay, balik na tayo sa ating pagre-review. Pag-usapan naman natin ngayon yung camera ni ITEL RS4. So si ITEL RS4, meron siyang 8 megapixel for the front camera. And then meron naman din siyang 50 megapixel for the rear camera. So wag kayo magpapaloko. Marami mang butas yan, isa lang ang camera dyan. Basta ang mahalaga, mukha siyang racing wheel. Okay? When it comes to video, sa front camera, kaya niyang 720p, 1080p at saka 2K, and lahat yon hanggang 30 FPS lang. Pero meron siyang ultra STD. Pero meron siyang ultra steady. And then for the rear camera, meron siyang 720p na 30 FPS. Meron siyang 1080p. Si 1080p, pwede kang mag 30 FPS at 60 FPS. And then meron din siyang 2K na hanggang 30 FPS lang yung kaya. And yes, same with the front camera, meron din siyang ultra steady. And then meron din siyang flash. Yung flash, meron din sa harapan. Papakita ko sa inyo yung itsura ng flash pagdating sa harapan. Ayan. Eto. Ayan. So, pag magsiselfie ka, kahit madilim, meron kang daon ng liwanag sa harap. And then, sa likod, ayan. Yan naman yung flash niya. See? Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga sample shots gamit si ITEL RS4. Ito yung sample video ni ITEL RS4. So, naka 2K ito with 30 frames per seconds. And yung audio na naririnig nyo ay yung mismo galing sa microphone ni ITEL RS4. Rear camera naman ni ITEL RS4 yung gamit natin ngayon. So, naka 2K siya with 30 frames per seconds. Yung audio, same, galing din mismo sa microphone ng cellphone na to. So, napapansin nyo, pati yung ingay ng aircon at ng electric fan
ay naririnig niya. So, wala siyang noise cancellation. Hindi ganun ka-crisp yung output ng camera shots ni Itel RS4 and weakness niya ang mga low light and okay naman siya on outdoors. Kaya huwag masyadong maliwanag like a very bright sunny day kasi hindi niya masyadong mapaprocess yung sky. And wala din siyang ultra-wide, wala din siyang micro lens. So if you're out of the camera, pwedeng wag mo nang pansinin sa Itel RS4. Pero since balik tayo sa price, so, pwede na din naman. Acceptable na rin naman siya. Hindi naman ganun kapangit. Now, move forward tayo sa performance ni Itel RS4. To reiterate, for the RAM, meron siyang 24GB and for the internal storage, meron siyang 256. For the chipset, meron siyang Helio G99 Ultimate. It is the upgraded version ng Helio G99. So, si Helio G99, noong Q3 2022 pa siya ni-release, while si Helio G99 Ultimate is Q1 ng 2024. Ayan. And for the speaker, ito, isa sa nagustuhan ko sa kanya, malakas ang speaker at hindi sabog. And sa Antutu benchmark, for the first test natin dito kay Itel RS4, meron siyang 394,692. And then, restart natin siya at nag-run ulit tayo ng test na Antutu benchmark. Ngayon, yung score naman niya for the second round is 429,446. Now, on the game test, sa Mobile Legends, kaya niya ang high na frame rate and then sa graphics, kaya niya hanggang ultra. So, yun naman ang maganda dito since they are marketing Itel RS4 as an entry-level gaming phone, kaya-kaya niya si Mobile Legends and wala ako naging problema. Smooth na smooth siya. Yun nga lang, kung meron man ako napansin, medyo nagwa-warm yung bandang camera niya. Yan. Habang nilalaro ko, nagwa-warm siya. It could be a factor kasi ginamit ko yung game app niya at change ko into performance mode. So, sinagad niya lahat na kaya niya isagad. But, pwede mo naman siyang i-change into balance mode or i-check mo yung temperature control niya. Meron naman siyang ganong feature. Sinubukan ko din gamitin sa Itel RS4 sa COD-M or sa Call of Duty Mobile and kaya niya hanggang medium for the graphic quality and high naman pagdating sa frame rate. And during my gameplay, wala naman ako naging problema, smooth at kayang-kayang maglaro ng COD-M dito kay Itel RS4. Also, it is a plus point for Itel RS4 na hindi ganun kakalat yung kanyang mga apps or mga pre-installed apps. Unlike sa ibang mga OS na ang dami pang i-install dito kay Itel RS4, hindi ka na masyado problema. And for the data connection, hanggang 4G lang ang kaya ni Itel RS4. And for the Wi-Fi, kaya niyang connect to 2.4 GHz and 5 GHz bandwidth. And kung ingress protection na hahanapin nyo, wala po siyang ingress protection. Kaya nga kanina, nasabi ko agad na ingatan nyo, kapitan nyo na agad ng screen protector pag gagamitin nyo na agad dahil wala po siyang IP rating. Battery naman ang pag-usapan natin. So si Itel RS4, meron siyang 5,000 mAh na battery capacity. And it comes with 45 watts USB charger. So, pag chinarge siya from 0% to 100%, aabutin kayo ng 1 hour and 17 minutes. And to give you an idea kung gaano ba siya kabilis magbawas. So, nung naglaro ako for 26 minutes, as I mentioned na naka-full yung performance mode ko, 7% lang yung nabawas sa battery ni Itel RS4. So, okay siya for the gamers dahil kung 7% lang every game, mapaparami ka ng rank. Okay, now we're on the last part ng video na to kung saan pag-uusapan natin kung ano nga ba yung maganda at hindi maganda dito kay Itel RS4. Dahil doon naman tayo sanay ang maghanap ng kapintasan ng bawat bagay. Huh? So, for the pros, yung kanyang mataas na RAM at saka storage for the price. Next is yung speaker na malakas at hindi sabog. And yung kanyang mataas na refresh rate na 120 Hz. Kasi for an entry-level phone, parang hindi ganun ka-common na maka-encounter ka ng 120 Hz na refresh rate.
And sabi ko nga, okay lang din naman kung mag 120Hz refresh rate ka. Kasi nga, mabilis lang naman siyang i-charge dahil yung charger niya is 45 watts. Yun, yung disadvantage or cons ni Itel RS4 is yung camera niya. For me, masasabi ko na sakto lang. Sakto lang naman. Hindi mo masasabing maganda talaga, but still, parang acceptable na rin naman given the price. Pero ulitin ko, kung camera habol nyo, wag to. Iba na lang. Next is yung brightness. So dahil nga mababa ang brightness niya, malilimitahan yung paggamit mo when you are outdoor, lalo na tirik ng araw. So kung maglalaro ka, gusto mo talaga maglaro, kahit nasa labas ka, larong-laro ka na, ganyan, hindi ka pa rin, hindi mo masyado ma-enjoy kasi baka mahirapan kang tumingin ng screen niya, lalo na naka-LCD lang yung display. Ngayon, if you are going to ask me, para kanino si Itel RS4, I could say na pwede siya sa mga users na into gaming, tsaka mga multimedia tasking. Yung mga manonood ka, lalo na yung wideband security niya is level 1, kaya pwede ka manood up to HD videos ng mga paid streaming apps. Okay din siya for music dahil malakas. So, goods na good siya for those na type ng mga users. And that's all for my review ng Itel RS4. If meron kayong question or mga masasuggest, kindly comment down below of this video and follow me on my socials. Ayan, that i-display natin dito. And if you like or you are into this kind of content, kindly click the subscribe na din and hit the notification bell para pag meron tayong bagong video na ilalabas, mano-notify ka. Yan. At kung umabot ka sa video na to, thank you sa pagtitiyaga. Once again, this is me, El Palangka, and this is Itel RS4. Thank you for watching. See you on my next video.